Sa ating bansang Pilipinas, may mga krimeng na bigyan na hustisya. Meron ding hindi. Merong mga kasong bumago sa takbo ng batas at mga pangyayaring pumatak sa alakala ng bawat Pilipino. Dito sa Pinas Crime True Stories, muli nating bubuksan ang mga pahina ng mga totoo krimen, hindi para manakot, kundi para maunawaan ang mga nangyari at matuto dito. Tara, simulan na natin. July 30, 1991. Isang tahimik na gabi sa isang upper middle class subdivision sa Parañaque. Tatahanan ng isang kilalang pamilya. Nangyari ang hindi inakasahan. Isang ina at dalawang anak ang brutal na pinatay. Sa loob ng marami taon, ang pangyayaring ito na ngayon natin tinatawag na Visconde Massacre ay hindi lamang naging suliranin ng isang pamilya, kundi naging testigo ng kahinaan ng sistema ng hustisya. Ito ang kanilang kwento. Noong gabing iyon, sa bahay ni Estrelita Visconde at mga kanyang pamilya sa DF Homes Parañaque City, naganap ang trahedya. Si Estrelita, ang kanyang mga anak na si Carmela at Jennifer, ay natagpo ang patay sa loob ng kanilang silid. Si Estrelita ay 49 years old nang siya ay inatake at pinagsasaksak ng 13 beses. Si Carmela, edad 19, nakaranas din ng panggagahasa at pinagka ng 17 beses. Jennifer, 7 taong gulang, 19 ang natamong saksak. Ang mga ama ng biktima at ang asawa ni Estrelita si Lauro ay nasa Estados Unidos noong gabi iyon para sa negosyo. Ang eksaktong motibo hanggang ngayon ay puno ng palaisipan. May pumasok sa bahay. Pero paano? Bakit nila pinili ang tahanan ito? Agad na inilunsad ng mga otoridad ang investigasyon. Ngunit naharap sa maraming hamon at problema. Malamya ang crime scene. May mga ulat ng pagsira ng ebidensya. Tulad ng pagsunog sa tela at flooded bedsheets sa bakuran ng bahay. Matapos ang ilang taon, isang testigo ang lumutang, si Jessica Alfaro, na nagsabing saksi siya sa krimen at nagbigay pangalan ng mga suspect, kabilang na si Hubert Webb, anak ng dating senador at kilalang atleta. Noong April 28, 1995, siya ay nagpakilala sa publiko bilang testigo at nagbigay ng detalye sa krimen na naganap. Sinabi niyang nangyari ang isang drug session. Pumasok ang grupo sa bahay ng Visconde at doon naganap ang pambubugbog, pagpatay. Ngunit ang kredibilidad ni Alfaro ay medyo questionable. Noong desisyon ng Supreme Court of the Philippines
Sinabi nito na incoherent if not inherently unbelievable ang testimonya nito. Noong January 6, year 2000, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kaso sa Regional Trial Court sa Parañaque, natapos ang unang hatol. Si Webb at iba pa ay nahatulan at binigyan ng reclusion perpetua o life imprisonment. Noong December 16, 2005, inumpirma ng Court of Appeals ang hatol. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi, noong December 14, 2010, ang Supreme Court ay binaliktad ang hatol. Inihabol si Webb at 6 pa niyang kasama na pinalaya dahil sa failure of the prosecution to prove guilt beyond reasonable doubt. Ang desisyon ay malinaw. Kahit may hatol sa ibabang korte, hindi sapat ang ebidensya para panagutin sila sa lahat. Makikita rito ang isang makapangyarihang aral sa hustisya. Better to let the guilty go than to sentence the innocent. Sa ibang panig, para sa pamilya Visconde, ito ay tanda ng patuloy na paghahanap ng hustisya. Pagkatapos ng akwital, inutos ng Malacanang noong December 16, 2010 ang isang komprehensibong investigation sa kaso. Pinag-utusan ng Department of Justice o DOJ, Philippine National Police at National Bureau of Investigation na gamitin lahat ng makukuhang resources upang matukoy ang tunay na may sala. Sa July 28, 2011, sinabi ng DOJ na may bagong mga testigo at ebidensya. Kasama ang mga magnetic reels ng Bureau of Immigration na nagsasabing si Webb ay nasa bansa noong naganap ang krimen. Adiwas sa kanyang sinabing alibay na nasa US siya noon. Ngunit dahil sa prinsipyo ng double jeopardy, maraming nagsabi na mas mahirap na ngayon ang tunay na pagtutok sa kaso bilang bagong pagsasampa. Ang pamilya Visconde na naman ay nanatili naghihintay ng closure. Ang Visconde Massacre ay hindi lamang kwento ng krimen. Ito ay naglalarawan ng mga sumusunod. Kahinaan ng crime scene preservation at tamang pagkolekta ng ebidensya. Pangalawa, kahalagahan ng kredibilidad ng testigo at posibilidad na maling testimonya. Ikatlo, ang simbolo ng paghihintay ng mahigit 2 dekada para sa hustisya. At ang huli, ang epekto sa publiko na ang kaso ay naging bahagi ng kolektibong alaala ng ating bansa. Para kay Lauro Visconde, ang ama, ang bawat araw ay paalala ng kanyang pagkawala. At para sa mas marami sa atin, ito ay paalala na ang hustisya ay hindi laging mabilis o maliwanag ang resulta. Makikita natin sa kaso ito na ang pagpatay sa isang ina at 2 nitong anak ay hindi nagwakas sa panikalan ng si Julian lang. Nagpatuloy ito sa korte, sa politika, sa media at sa bilim ng pananaw ng bawat Pilipino sa hustisya.
Ang Visconde Massacre ay sumasalamin sa dilim ng isang gabi at sa liwanag ng isang paghihintay. Sana'y hindi ito makalimutan at sana magsilbing paalala na ang tunay na hustisya ay hindi lang hatol ng korte, kundi hatol ng konsensya ng bayan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang isubscribe ang channel natin para sa susunod na kwentong tunay na yumanig sa Pilipinas. At muli, ito ang Pinas Crime True Stories. Maraming salamat sa iyo.